Kahapon, around 4:30 ata ito, ay pumutok ang Bulkang Kanlaon ng, di ako sure kung Phreato magmatic kasi may ano kaya Explosive eruption explosive yata eruption. yung, So naghihintay pa tayo ng update. Alam mo, Ngayon nung may makita bago ko na. yung picture, Ang taas eh. ay, hindi actually, mababa lang Mababa siya pa ba yun? kumpara dun sa Iba? iconic photograph ng Pinatubo. Oo. Ay, Pero talaga. pero ang lapad niya. Oo, kausapin na natin Dr. Toto Bacolcol. Good morning, Dr. Toto Bacolcol. Peter Adrica po sa programang Balita Patan. Kumusta po kayo, sir? Yes po, good morning din po sa inyong dalawa. Opo, good morning po. Sir, update lang po kami sana, Director, doon sa nangyaring explosive eruption nga po nitong Kanlaon kahapon. Okay, so Canlaon Volcano had a moderately explosive eruption at the summit crater kahapon. Nagsimula ito at 4:39 p.m. at ended at 4:41, so 2 minutes lamang ang tinagal ito. And nag-generate ito ng dark to grayish ash plume na umabot ng 2,000 meters above the volcanic source, and it drifted towards the southwest. And then following that event, yung 2 minutes na moderately explosive eruption, nagkaroon tayo ng ash emission activity from 4:45 to 5:25 p.m. and nag-produce ito ng plume. Hindi naman gaano taas, nasa 150 meters lamang. And again, it also drifted towards the southwest. So, so far, meron tayong 41 barangays na nag-report sa atin na nagkaroon ng ashfall sa kanilang mga lugar at nagkaroon din ng sulfuric smell. And yung ash emission activity kahapon ay hindi naman nasundan sa ngayon. Director, outside of yung binanggit po ninyo na ashfall, ano po ba ang iba pang mga risks or danger as a result of yung moderate explosive eruption? Nagkaroon din tayo ng pyroclastic density current na bumaba sa southern and southwestern upper slope sa loob ng more or less, pinakamahaba is 2 kilometers mula sa summit crater. And yun yung pinakadelikado, yung pyroclastic density current. Kaya isa yan sa mga reasons natin kung bakit nag-impose tayo na or nag-recommend tayo ng permanent danger zone para kapag may pyroclastic density current at kung mahaba-haba yung extent ng PDC natin ay walang tao na magiging casualty. Director, wala pa pong abiso kung itataas to alert level 3 ang Kanlaon? Right now, maintain pa rin natin yung alert level 2 status. In fact, this is the second, this is not the first time na nangyari ito, and hindi man natin din tinaas yung alert level from alert level 2 to alert level 3. Itong October last year, meron din tayong moderately explosive eruption, and the same din yung plume height, umabot ng 2 kilometers, and pasok pa rin naman to sa kanyang alert level 2 status. Opo. So meaning, we would expect minor to moderately explosive eruptions from time to time while the volcano is on alert level 2. Opo. Hindi po kasi din natin, Director, madedetermine kung kailan po ibababa pa ang alert status nito. Ano po? Kasi nakausap ko po yung Vice Mayor nung isang malapit na lugar dito nga po sa Kanlaon. At 2 taon na nga daw po yung dapat sana ay temporary evacuation lamang. So, ang PHIVOLCS din po ba ang mag-aabiso kung hanapan nyo na sila ng temporary relocation na lang para hindi na temporary na pangmatagalan pala, yung dapat na temporary lang? Well, in principle, dapat walang tao talaga dun sa permanent danger zone natin, which is 4 kilometers, even at alert level 0. So, dapat yung ini-evacuate natin, yung mga nakatira, kapag nag-expand tayo ng permanent danger zone from 4 to 6, yun yung dapat yung i-evacuate natin. Kasi, again, in principle, walang tao dapat inside the permanent danger zone. So, mas maganda kung mahanapan talaga sila, yung mga nakatira inside the 4 kilometers, ng permanent resettlement para, it would be cost-effective in the long run. Kesa ganito na kapag nagkakaroon ng activity yung vulkan, evacuate natin yung inside the permanent danger zone. Oo, ang tagal na ng 2 years. Anyway, maraming salamat po, Dr. Toto, sa inyong update po at makikibalita po kami ulit sa mga susunod nating mga mangyayari. Thank you po. Good morning. Yes, maraming salamat din po.